fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your Magandang gabi po muli mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Bishop Ray Aramis ng Christian Cathedral na lagi nagsasabing nagtuturo at nagtatanggol sa katotohanan at nagtutuwid naman ng mga kalikuan at kamalian. Ngayong gabi, sapagkat papasok po mga ilang araw mula ngayon, ang year 2026 at iiwan na po natin ang year 2025. Kaya marami naglalagay ng kanilang mga New Year's resolution. Kaya ang tema po natin ngayong gabi mga kapatid ay resolution or solution. Alin ba talaga ang dapat nating piliin ngayon bilang Kristiyano? Ang magkaroon ng tinatawag na New Year's resolution o tanggapin ang solusyon ng ating Panginoon. Sapagkat bawat taon po
ay gumagawa tayo ng New Year's resolution para lalong mapabuti ang ating buhay. At kung may nagawa po tayong mali sa year 2025, sa taong ito na 2026 ay atin pong maituwid o maitama. Natural lamang po sa mga tao na mag-aspire for goodness because we are created good until ang kasalanan ay nakapasok sa sangkatauhan. Kaya, ang tao po ay naging makasalanan at nagkaroon ng tinatawag nating sinful nature. Ngayon, tingnan natin ano ang resolution. What is resolution? Resolution is something a person wants to do to correct or make his life better for the following months or year. So, gusto nating matuwid kung ano yung nagawa nating mali. So, nawang 2026 ay maituwid natin ang anumang ating mga pagkukulang o mga pagkakamali. Ano naman ang solusyon? Ang solusyon ay ang kasagutan o katugunan sa problema. So para maintindihan natin kung ano ba talaga kailangan natin, resolution ba o solusyon, tingnan natin po mabuti mga kapatid ang kasaysayan ng sangkatauhan. So tingnan natin ang kasaysayan ng tao. Nilikha ng Diyos ng tao na perfect but with the capacity to fall. Na ginawa ng Diyos ang tao perfect pero meron siyang kakayanan na magkamali at bumagsak sa kasalanan. Sa Genesis 1:26-27, sabi rito, at sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. At magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat at sa mga ibon sa himpapawid at sa mga hayop at sa buong lupa at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. Mga kapatid, maliwanag, nang dahilan kaya ginawa ng Diyos ang tao ay upang mamahala sa kanyang nilikha or creations. At ang sabi ng Panginoon, let them have dominion over the fish, over the birds, and over things that creeping on the face of the earth. So maliwanag na God created man for rulership, for dominion, or for government. Bagamat may nagtuturo na kailangan daw ginawa ang Diyos ng tao, ginawa ng Diyos ang tao para mag-worship o maranasan ang pag-ibig ng Diyos. Hindi naman po mali iyon, tama naman po yun. Kaya lang, ang accurate at the reason why God created man is for the purpose of government or rulership on earth. Sapagkat ang langit, ang Diyos ay nasa langit, ang ginawa ng Diyos, gumawa ng physical world, kopya mula sa spirit world, at ang nilagay po na mamumuno o mamamahala ay ang sangkatauhan sa pamamagitan ni Adan at ni Eva. Kaya nga sa pagkabanggit po dito at nilalang ng Diyos, ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang niya sila na lalaki at babae. So God created man in the image and in the likeness of God so that man might have the right rulership or leadership sapagkat ang Diyos mula sa kanyang pamumuno na may katwiran at may kabanalan ay pinamumunuan po ang sangkalangitan. So God made an extension to the physical world, an extension sa planet Earth para ilagay ang tao na physical being para mamuno sa extension ng heaven. So kaya nilagyan siya ng image and likeness of God so that he might be authenticated or authorized for rulership. Kasabay nun binigay ng warning o babala ng Panginoon ng tao. Sa Genesis 2:15 and 17, sabi niya, at kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki tinilagay sa halaman ng Eden upang kanyang alagaan at ingatan. At iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakakain ka na may kalayaan. Datapot sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyon ay walang pagsalang mamamatay ka. So mga kapatid, God created man perfect, pero may capacity bumagsak sa kasalanan. Kaya ano ang nangyari sa Genesis 3:1-7, bumagsak nga ang tao sa kasalanan. Sabi rito, Genesis 3:1-7, ang ahas nga ay lalong tuso kaysa alinman sa mga hayop sa param na nilikha ng Panginoong Diyos. At sinabi niya sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan. At sinabi ng babae sa ahas, sa bunga ng mga punong kahoy na
Sa halamanan ay makakakain kami. Datapot sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan, ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain niyaon. Ni huwag ninyong iipuin, baka kayo'y mamatay. At sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay. Sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na iyon kayo kumain, ay madidilat nga ang inyong mga mata at kayo'y magiging parang Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. In other words, ito po yung period of innocence ni Adan at ni Eva. So, sabi ng ahas, well, magiging matalino kayo at magiging kagaya kayo ng Diyos. So mga kapatid, gusto ko lamang mag-pause sandali bago natin tuloy ang pagbasa na God created man in His image and in His likeness. So ang tao ay nagawa ayon sa larawan at wangis ng Diyos. Hindi na niya kinakailangan magkaroon ng larawan o wangis ng Diyos pag kinain ng bunga. Sapagkat sa kanyang pagkakalika, He was created like God. Like God, not God, but like God because He has the image and the likeness of God. Kaya nung verse 6 nakita rito ng babae ng bunga ng punukay ay mabuting kanin at nakalulugod sa mga mata at kahoy na mananasa upang magpapantas sa tao ay pumitas siya ng bunga niyaon at kinain. At binigyan din niya kanyang asawang kasama niya at ito'y kumain, mga kapatid. Kasi minsan ay maraming mga mananampalataya nagtatalo. Absent daw kasi si Adan nung kumuha si Eva ng bunga. Maliwanag po verse 6, kasama niya si Adan. Pero yung warning ay binigay kay Adan pero hindi po niya pinigilan si Eva. Kaya nang si Eva ay kumuha ng prutas o ng bunga na nalinlang siya ni Satanas, kinain niya ito at pagkatapos ay ibinigay kay Adan. Ang ginawa naman ni Adan, kumain ng bunga. Sa halip na sawayin o sabihin, ipinagbabawal ito ng Diyos sa atin. Verse 7, at nadilat ka po ang kanilang mga mata at kanilang nakilalang sila'y mga hubad. At sila'y tumahi ng dahon ng puno ng igos at kanilang ginawang panapi o pantakip sa kanilang katawan. So nagkaroon na po sila ng tinatawag na malisya sapagkat nakita nila ang kahubaran ng isa't isa. So ano nangyari mga kapatid na kumain si Adan at si Eva ng bunga? Anong resulta? Ang bunga pong ito ay hindi masanas, kundi bunga ng pagkaalam ng masama at mabuti. Pumasok ngayon ang kamatayan. God said, if you eat the fruit, surely you will die. Hindi po sila on the spot namatay physical, but on the spot, they died spiritually. In other words, na-disconnect po sila sa kanilang relasyon sa God. Kaya nung ang Diyos ay pumasok sa eksena, ay nagtago po yung dalawa at sabi sila'y natatakot. Sapagkat ang presensya ng Diyos na sana'y cover at protection nila ay wala na. So pumasok na ang kamatayan kaya lahat ng tao ay sapagkat nagkasala, mayroong bunga ng kasalanan o nung tinatawag nating sinful nature ay mamamatay. Except the Lord. Because si Lord po, bagamat siya'y tao, ay hindi po siya pwedeng mamatay. Kasi siya po ay sinless. However, He died because He took our sins on His body. Kaya 1 Peter 3:18, siya po'y pinatay sa laman sapagkat yung ating kasalanan inilagay sa kanyang katawan. At kinuha niya po ito so that He can experience death. So that we might experience life and be accepted by God. Dumating din po mga sumpa. Ang ahas, sinumpa ng God at ang sabi ng God, maglalakad ka sa pamamagitan ng iyong tiyan. Ang babae, sa iyong panganganak, ikaw ay maghihirap. Si Adan, dahil sa ikaw ay nakinig sa tinig ng iyong asawa at kumain ng bunga, pagpapawisan mo ang iyong kakainin. Hanggang sa ikaw ay bumalik sa alabok, sapagkat sa alabok, ikaw ay nagmula. At dahil dito, because they are spiritually dead yet physically alive, pinalayas mo sila sa Garden of Eden. At mula noon, ang magsangkataon ay sinisilang mula sa lahi ni Adan ay meron pong tinatawag na kalikasang makasalanan. Na siyang dahilan kung bakit ang tayo gumagawa ng kasalanan sapagkat meron siyang sinful nature. Kaya ito po, yung Lord na ginawa ng Diyos para mamuno sa planet Earth ay naging alipin. Sa halip na siyang maging pinuno, siya ay naalipin ng kasalanan,
naalipin ng gawa ng laman, at naalipin ni Satanas. So siya na ginawa ng God na maging Lord o pinuno o kahit Panginoon sa lahat ng nilikha ng Diyos ay bumagsak po sa pagkakasala at naging alipin. So in other words, yung purpose ng God for the human race nag-failed. Si Adam din po ay nag-failed. Bakit? Sapagkat bumagsak po siya sa kasalanan. Instead na manager, siya po ngayon ay naging slave. So man became depraved of sin. Ang tao po ay nagsimula ng lumakad sa landas ng kasalanan. Sapagkat nagkaroon na siya ng sinful nature. Kaya sa Genesis 6:1-5-6 ay ganito pong ating mababasa. At nangyari na magpasimulan dumami ang mga tao sa balat ng lupa at mga kaanak ng mga babae. Verse 5, at nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa. At ang buong aka ng kanyang pag-iisip, puso ay pawang masama lamang na parati. At nagsisi ang Panginoon na kanyang nilalang ang tao sa lupa at nalumbay sa kanyang puso. Hindi po dahil sa hindi alam ng Diyos na ang tayo magkakasala. Alam po ito ng Panginoon. Ngunit sa pagkakataong ito, pinapakita po kung gaano kasakit ang kasalanan sa harapan ng ating Diyos. At ito po naghiwalay sa sangkatauhan at sa Diyos. Walang iba po kundi ang ating kasalanan. Sapagkat ang tao po may kalikasan makasalanan, he was totally corrupted, totally depraved of sin. However, he never lost his ability to choose God. Kahit kung sabihin natin na ang tao ay naging makasalanan, nagkaroon ng kalikasan makasalanan, hindi po nawala yung kanyang pagpili. Kaya nga, ang mga ginagawa po natin every day is not a series of chances, but a series of our choices. Halimbawa, sa Genesis 6:1-5-6, lalo na yung verse 8, si Noah ay nakatagpo ng biyaya o ng habag ng Panginoon. Sapagkat sa kabila ng sinabubuhay sa lipunang makasalanan, ang buhay po ni Noah ay naging kalugod-lugod at nakakatuwa sa Diyos. Because we believe in the Word of God that Noah lived and believed on God and lived for God. Ganon din po si Abraham na tinawag na kaibigan ng Diyos ayon sa Santiago 2:23. So mga kapatid, ang human race ay totally imperfect. Hindi po siya nawala yung kanyang perfection at naging imperfect siya, pero meron siyang kalayaang pumili kung alin ang kanyang pipiliin. At narito po nakita natin ang dalawang halimbawa, si Noe at saka si Abraham. So hindi nawala yung kanilang karapatang pumili sa tama at mali. But God made the solution right on the spot nang si Adan at si Eva po ay magkasala. Sapagkat sa Genesis 3:15, Isaiah 9:6, as the time continues and goes on, ibinigay ng Diyos ang kanyang prophecy. Ano yun? Sabi ng Genesis 3:15, at pag-aalitin ko ikaw at ang babae, sabi ng Diyos sa ahas. At ang iyong bini at ang kanyang bini, ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong na. Hindi po ito literal na ahas. And that snake is representing Satan in the book of Revelation. Hindi lamang po siya dragon, siya ay old serpent. Ang binhi ng babae ay walang iba kundi referring to the Lord Jesus Christ. And that clash or battle happened on the day Jesus was crucified. Thinking ng Diablo at ng kanyang mga alipores ay napapako ang Panginoong Hesus ay napatay nila ang tagapagligtas. Hindi nila alam dahil sa death na yon ay nag-resurrect ang ating Panginoon. And ano nangyari kay Satan at sa kanyang demonic forces or evil forces, sila po hinubaran ng kapangyarihan at pinubaran po sila ng kanilang mga sandata. Tunay, ang nawasak lang ay sakong ng Panginoon, pero ang nawasak po ay ang ulo ng Diablo. Sapagkat sa atin, Isaiah 9:6, ay pinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha. Tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. Ito po yung titulo o pangalan o pagtawag
sa darating na tagapagligtas. Bakit? Ang una pong tawag ay kamangha-mangha. Bakit siya naging kamangha-mangha? Sapagkat tayo po na makasalanan ay natanggap at napatawad na tayo kaaway ng Diyos pero Kanya pong tinanggap. Tagapayo, because we do not know where to go, but thank God, because of His Spirit that dwelleth inside us, sa Kanya ipinadala, na kaya na po natin pumunta kung saan ang at ibig ng ating Panginoon. Makapangyarihang Diyos, dito pa lang sinasabi po na ang Panginoong Hesus ay, bagamat ito po'y titulo, ay tunay po na everlasting God. Makapangyarihan o Almighty God or Mighty God. At walang hanggang Ama. Ang Panginoong Hesus ay hindi po ang Diyos Ama. Pero siya po'y gumanap bilang Ama. Sapagkat sa kanyang mga alagad, siya po ay naging Ama after ng kanyang resurrection. At bilang mga mananampalataya ng ating pong buhay spiritual, galing sa Diyos, siya po ang pinagmulan ng pagkabuhay ng ating espiritu. At sabi po rito, siya rin ay Pangulo ng kapayapaan. Mga kapatid, ito po ang kapayapaan na kailangan ng lahat ng tao sa buong mundo. Kasi wala nga po tayo talagang kapayapaan. But we thank God that the coming of the Lord Jesus Christ nagdala po sa atin ng kapayapaan. Kahit sa gitna ng magulong mundo, we experience and we have the Prince of Peace o ang kapayapaan. So ang binigay ng Diyos na solusyon ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. It is a person. Ulitin ko po, ang binigay ng Diyos na solusyon ay hindi religion, hindi po good works, hindi po commandment, hindi po kung ano-ano pang mga practices na ginagawa ng sangkatauhan para maging katanggap-tanggap sa Diyos, kundi liban lamang po sa persona, ang persona ng ating Panginoong Hesus, na nagsabing, I am the way, the truth, and the life, and no one can come to the Father except through me. So anong solusyon? Si Jesus, ang sangkatauhan, bumagsak sa kasalanan, ng nature niya naging sinful, kaya lahat ng kanya nasa isip at puso ay pawang kamalian at karumihan. But God made a solution for people to come back to Him and for people to come back to the place of righteousness. And that's referring to the Lord Jesus Christ. A person, not religion. Ba't ko po inuulit? Kasi marami pong mga grupo ngayon na pinamamarali ang kanilang relihiyon ang ililigtas ng Diyos. Ang kanilang relihiyon ang original, mga kapatid. Ang original po ay walang iba kundi ang person ng ating Panginoong Jesucristo. So kaya nga sabi ng Genesis 3:15, pag-aalitin ko ikaw at ang babae at ang iyong binhi at ang kanyang binhi. Mga kapatid, ito yung gusto ko ipapansin. Ang babae po walang binhi. Ang human race nag-multiply sapagkat ang binhi nandun po sa lalaki. Kaya kahit ang babae po ay mag-fertile, hindi po siya mag-multiply kasi wala siyang seed. But by this time, sinabi rito, ang iyong binhi, that is referring to the Lord Jesus Christ, the Word who became flesh at inilagay ng Diyos sa kanyang sinapupunan. So the Word became flesh, sabi ng John 1:1 and 14, para mapulfill ang promise ng God sa Genesis 3:15, ang binhi ng babae ay dudurog sa binhi ng ahas o ng diablo. Sabi rito, nagpasimula pa siya ang berbo. At ang berbo ay sumasa Diyos at ang berbo ay Diyos. Mga kapatid, nakita natin ang salita ay berbo. Ang ginamit po doon na salitang Kastila ay berbo. Pero sa English ay word, salita. Eh bakit ito verbo? Kasi yan ay living word. Gumagalaw, may buhay. Kaya ang pagkabanggit ay berbo at ang berbo ay Diyos at ang berbo ay kasama ng Diyos o sumasa Diyos. Verse 14, at nagkatawang tao ang berbo at tumahan sa gitna natin at nakita namin ang kanyang kalwalatian gaya ng sa bugtong ng Ama. Ang nagre-report po o nagpapahayag ay walang iba kundi si Apostol Juan. At ang sabi niya, nakita namin ng kapuspusan, na puspos ng biyaya at ng katotohanan ang kalwalatian ng bugtong ng Ama. So mga kapatid, the Word became flesh para ma-fulfill yung prophecy, the seed of the woman will come. And at the same time,
ang Diyos ay spirit, wala pong buto, walang laman, lalo nang walang dugo. Kailangan ng dugo para sa remission and forgiveness of sins. Because without the shedding of the blood, there is no forgiveness of sin. Kaya kailangan magkatawang tao ang Panginoong Hesus sapagkat doon lang magkakaroon po siya ng dugo. Kaya yung second person of God ay nagkaroon ng katawang laman para magbubo ng dugo na ikapagpapatawad ng kasalanan ng sangkatauhan. Sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo, Leviticus 17:11. At aking ibinigay sa inyo sa ibabaw ng dambana upang itubos sa inyong mga kaluluwa. Sapagkat ang dugo ay siyang tumutubos dahil sa buhay. Ang dugo daw po ang pantubos or atonement for our souls. So without the shedding of the blood. Kaya kailangan ang ikalawang persona ng Diyos, ang Diyos ay kailangang magkatawang tao. Nagkaroon ng katawang tao para magkaroon ng shedding of the blood for our forgiveness. Baka tanong ninyo, hindi ba pwede yung ating dugo? Hindi po, kasi kontaminado nga po ng kasalanan. Kaya ang kasalanan lang ng Panginoong Jesus, ang perfect, pure, holy, and perfect blood, ang pwede pong i-offer para sa ating mga kasalanan. So Hebrews chapter 9 verse 22, at ayon sa kautusan, ay halos masasabi ng lahat ng mga bagay, inililinis ng dugo. At maliban na sa pagkabos ng dugo, ay walang kapatawaran. So mga kapatid, you may be good, and you may be doing what is right and what is good. But goodness is not enough for you to be accepted by God. It requires the shedding of the blood. Kasi lahat po tayo kailangang linisin sa mga kasalanan na ating nagawa. And it requires blood. And no other blood na tayong tanggapin ng Diyos except the blood of Jesus. Kaya mula nang ang Panginoong Hesus ay namatay, nag-shed the blood 2,000 years ago, hanggang ngayon po sa kalangitan, doon sa altar of Ark of Covenant in heaven, doon ibinuhos po ng Panginoong Hesus ang kanyang dugo, perfect. Kaya anumang panahon, ang tao po ay kayang patawarin, kayang linisin, at kayang tanggapin because ang kanyang ino-offer ay eternal blood by the help of the eternal Spirit. So yung dugo niya, ino-offer ng eternal Spirit, kaya naging kalugod-lugod katanggap sa Diyos kasi perfect, so pure and holy. Ngayon, tingnan natin, ano naging bunga ng redemption? Ito, unang-una, from corruption to incorruption. We are being transformed from glory to glory. Tayo po'y binabago ng Panginoon mula sa kaluwalhatian tungo sa kaluwalhatian. Yung pong stages ng ating glory, hindi po yan matatapos until we die on this planet Earth. At gusto ko ipakita po yung stages of salvation. Una, save na po ang ating spirit. Sabi ng Romans chapter 8 verse 1, ngayon nga ay wala nang katulad sa kanila na kay Kristo Jesus. Sila ang mga lumalakad na hindi ayon sa makalamang kalikasan, kundi ayon sa Espiritu. Wala na daw pong hatol saan? Sa mga kay Kristo. Hindi yung nasa iglesia ni Kristo, o kaya ay nasa relihiyon, o gumagawa ng mabuti, o sumusunod sa kautusan, kundi sila na lumalakad na hindi ayon sa makalamang kalikasan, kundi ayon sa Espiritu. Our spirit are saved. Pangalawang stage po natin, our souls are getting saved. Ang ating pong soul, ang ating spirit ay saved na. Ang ating soul are getting saved. Bakit? Kasi yung pong ating kaluluwa, yung ating mind, will, and emotion, ay patuloy na binabago ng Panginoon ayon sa kanyang larawan ng kanyang bugtong na anak. 2 Corinthians 3:17 and 18. Ngayon, ang Panginoon ay siyang Espiritu, at kung saan naroon ang Espiritu ng Panginoon, doon may kalayaan. Datapat tayong lahat na walang talukbong ang mukha, na tumitingin gaya ng sa isang salamin sa kaluwalhatian ng Panginoon, ay nababago tayo sa gayon ding larawan mula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian na gaya ng mula sa Panginoon na Espiritu. We are being transformed from glory to glory by the power of the Spirit of God. Ang atin pong mga isipan, mga desisyon o mga damdamin ay hindi pa po tapos na ayusin ng Panginoon. Hanggang tayo nabubuhay dito sa lupa, patuloy tayo kino-confirm sa image and likeness ng ating Panginoong Hesus. Until one day we died,
And so tapos na yung conformation o yung tinatawag nating pag sa sakatuparan na tayo po'y matransform from glory to glory ng ating mga kaluluwa. And this is being done by the Holy Spirit dwelling inside us. Kaya napakahalaga po na meron tayong Espiritu ng Diyos. Kasi kung wala kang Espiritu ng Panginoon, nasa religion ka, hindi ka mababago. Kasi ang pagbabago ay magaganap lang by the power of the Holy Spirit. So, past, our spirit are saved. Present, our souls are getting saved. We are being transformed from glory to glory. At future, our bodies will be transformed into a glorified bodies. 1 Corinthians chapter 15, 42 to 49, babasahin ko po, ito sabi ko, gayon din naman, ang pagkabuhay na maguli ng mga patay, itinanim na may kasiraan, binubuhay na maguli na walang kasiraan. Itinanim na may pagkasipayo, binubuhay na maguli na may kalwalatian. Itinatanim na may kahinaan, binubuhay na maguli ng may kapangyarihan. Itinanim na may katawang ukol sa lupa, binubuhay na maguli sa nakatawang ukol sa Espiritu. Kung may katawang ukol sa lupa, ay may katawang ukol sa Espiritu naman. At gayon din naman nasusulat ang unang taong si Adam ay naging kaluluwang mabuhay. Ang huling Adam, referring to the Lord Jesus, ay naging Espiritong nagbibigay buhay. Bagaman ang ukol sa Espiritu ay hindi siyang una, kundi ang ukol sa lupa pagkatapos ay ang ukol sa Espiritu. Ang unang tao ay taga-lupa na ukol sa lupa, ang ikalawang tao ay taga-langit. Mga kapatid, tayo po bilang physical body ay taga-lupa. And we will die one day. But there will be a resurrection wherein we will rise again in the glorified body. From the physical to the spiritual body. From weakness into strength. From corruption into incorruption. From a body na para sa lupa, body na para panlangit. Verse 48, kung ano ang ukol sa lupa ay gayon din namang silang mga tagalupa. At kung ano ang ukol sa langit ay gayon din namang silang tagalangit. At kung paanong tinaglay natin ang larawang ukol sa lupa, ay tataglayin din naman natin ang larawang ukol sa langit. Because we are being transformed to the image and likeness of the Lord Jesus Christ. Mga kapatid, kaya hindi po hindi tayo pwedeng mamatay. Kaya yung nagsasabing, may eternal life ka na, bet ka mamamatay. Nasa katawang physical po tayo, at bagamat tayo may eternal life, yung ating physical body ay panlupa, kailangang mamatay para sa ganon, mabangon po ito at maibangon ito na isang glorified body. Isang katawang espiritu. Hindi na po ito isang katawang para sa lupa. That's why we need to die. Kaya yung nagsasabing, kung kayo may eternal life na, bet mamamatay pa kayo. Pag hindi tayo namatay, hindi tayo magre-resurrect into a glorified body. At ang kamatayan ay hindi po ito dapat katakutan. Kasi ito'y paglipat lang ng ating tahanan. Sa araw, lahat po tayo ay mamamatay. Ako na tagapagturo at kayo na mga nakikinig po at nagwa-watch ng video ito. One day we will die and we will leave this planet Earth. But do not be afraid of death. Because death is a transfer to a new place or another place. Ang resurrection, ang final nating glory, in which our physical bodies are raised to become glorified bodies. So tayo po ay may 3 stages of salvation. Spirit, we are saved. Soul, we're getting saved. Future, we will be glorified sa darating pong panahon. So kaya yung ating katawang physical na ito na may kahinaan, sa araw, babangon. Pero perfect na, kagaya ng katawan ng ating Panginoong Jesucristo. So mga kapatid, kaya pinapaalam ko po na ang kaligtasan ay past, present, and future. Bakit po ganon? Kasi nga, we are still in this physical body na kailangang mamatay. But our spirit are already saved. And our soul are getting saved, being transformed from glory to glory, and then our final glory is the resurrection of our body. Mga kapatid, destined tayo to hell. But now because you are in Christ, we are destined to heaven. Sabi ng Panginoon sa John 14, 1-3, huwag magulumihanan ng inyong puso, magsisampalataya kayo sa Diyos, magsasampalataya naman kayo sa akin. Ang sabi po ito ng Panginoong Hesus.
Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo sapagkat ako'y paruroon upang ipaganda ako kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo may paganda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo naman ay dumuon. Mga kapatid, anong ministry ng Panginoon ngayon? Ang ministry niya, ihandaan niya po tayo nagtitirahan sa kalangitan. Pangalawa ay yung mamagitan po sa atin at sa ating Ama. Ayon sa Aklat ng Roma 8:35, siya po ay advocacy natin o tagapamagitan. And at the same time, naghahanda ng ating tirahan. And He is now busy preparing a home for us. Wow! Kung dito sa lupa, wala po tayong tirahan, wala po tayong bahay. Mga kapatid, ang langit ay meron po tayong tirahan. At ang pagkabanggit doon, ang karsada pa lang po doon, gintong lantay o lantay na ginto. Samantalang dito sa lupa, ang ginto, inilalagay po nating singsing, hikaw, o kaya ay necklace. Doon po sa heaven, tatapakan lamang po ito sapagkat ito ay isa lamang kalsada. Hindi po uso asfalto doon. Wow! Ang uso po doon, ang tatapakan natin, ay kalsadang lantay na ginto. And we are waiting for that ng Panginoong Hesus. Dalhin tayo at kung hindi man, isang araw pag tayo mamatay, matutungo po tayo sa ating bahay bakasyunan, ang paradise. Destinado po tayo kung saan ng Diyos ay naroon na. Dati, hiwalay tayo sa Diyos, natural, dahil hiwalay tayo sa Diyos, at sometimes destined to hell. Now we are destined in the presence of God. Kaya 2 Corinthians 5:6-8, ganito po nakalagay. Kaya nga kami laging malakas ng loob at nalalaman namin na samantalang kami ay nangasa tahanan, sa katawan ay wala kami sa harapan ng Panginoon. So when we are in the body, we are absent from the Lord. Sapagkat nagsisilakit kami sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. We walk not by sight, but by faith. Na malakas ang loob namin, ang sabi ko at ibig pa nga namin ang mawala sa katawan at mapasatahanan na kasama ng Panginoon. Kapag tatanungin mo si Apostol Pablo, ano ba gusto nyo? Ang nandito sa planet Earth o sa makabilang buhay? Sabi niya, gusto ko sana sa makabilang buhay. Sapagkat pag ako'y nasa kabilang buhay, kasama ko ang Panginoon. At pag tinuloy-tuloy po natin to, sabi niya, however, kung ako'y mananatili dito sa lupa is for your own sake. Sabi na Apostol Pablo sa mga taga-Korinto na magiging kapakinabangan ang aking pagkabuhay. Kaya mga kapatid, yung buhay po natin, huwag nating sayangin. Ano mang merong eternal value, doon po natin ilagay at ipaglingkod ang ating buhay, ating pananalapi, ating talento, ating galing, at ating husay. Huwag lamang po tayong mabuhay ng basta nabuhay lang. Kung nabubuhay po tayo na walang dahilan, we are not living. We are just existing. But if you are existing and doing something according to the plan of God, you are not existing. You are living according to the plan and purpose of God. And di paglisan natin sa mundong ito, sasabi natin sa ating Diyos, sa ating Ama, Lord, mission accomplished. So kaya wag natin sayangin ang ating buhay. Sabi nga ni Dr. Miles Monroe, the greatest tragedy in life is not death. It is life without purpose. Kaya ngayon 2026, isipin natin, ano yung galing, ano yung husay, ano yung panahon, anong meron ka na pwede mong ipagamit sa Panginoon. Huwag nating sayangin sapagkat maikli lamang po ang buhay dito sa planet Earth. It's an honor, it's a privilege, and it's our joy to serve God. Serve God in whatever means na tayo po ay may pagkakataong maglingkod sa ating Diyos. So from slavery to freedom, tayo po ay naging alipin ng kasalanan, naging alipin ng dyablo, ngayon po ay tayo po ay pinalaya na ng Panginoon. Galatians 5:1, sa kalayaan ay pinalaya na tayo ni Kristo. Magsitibay nga kayo at huwag na kayo pasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin. So ano man pong umalipin sa atin noong nakaraan, nakalipas sa buhay, tapos na po yun. We are all dead to the old life. Now we are alive to the new life. At ang buhay natin pong ito ay may kalayaan. So kasi meron ibang nagsangaral na
na sa ating katawan, meron ka pa rin daw na old nature. Wala na po tayong old nature, sabi ni 2 Corinthians 5:17, if any man is in Christ, he is a new creature. So ano ang problema? Ang problema, if you're not walking in the Spirit, surely you will walk in the flesh. And when you walk in the flesh, again, you will be entangled and will be bondage in the nature of sin. Pero tayo po'y malaya na. Sapagkat tayo po'y kasamang namatay, kasama ni Kristo. We are already dead. Galatians 2:20. Tayo po'y namatay na. At ang sino mang namatay, hindi na po sakop ng anumang batas. Tayo po ay nasa ilalim ng Espiritu ng Diyos na kung saan wala po tayo sa ilalim ng kautusan. Because we have been set free. Dahil ang tao pong patay na, malaya na sa anumang batas o kautusan. Why? Because you are dead. Kaya po yung mga patay sa sementeryo, hindi na yung pwedeng uliin ng pulis at sabihin, hoy, nagkasala ka. Eh, patay na yan eh. At hindi na po pwedeng gumawa pa ang tao ng kasalanan kung siya po ay patay na. Wala po tayo nakikitang nabibilanggo na taong patay na. Kaya po, sabi ng Romans chapter 8, chapter 6, count yourself dead to sin, but alive in Christ. Bilang yung sarili, patay na sa kasalanan. Because that is the only way we can live for God if we count ourselves dead to sin. Tayo alipin. Pero ngayon, hindi na po tayo controlled ng kasalanan. Nasa ilalim na po tayo ng Espiritu ng Panginoon. Hindi po Espiritu ng pagkaalipin ang ating tinanggap, kundi nawasak na po ang Espiritu ng pagkabiyag sa atin sa Espiritu ng kasalanan because of the power of the Holy Spirit. We are now followers of righteousness. Dahil wala na nga po tayo sa lalim ng pagkaalipin ng kasalanan at ng tinatawag na sinful nature. Wala na po tayo sinful nature. Ang meron tayo ay natures of divinity. Divine natures, kagaya po ng sa Panginoon. However, pwede ka naman mag-say ng no doon sa divine nature mo. And you can say yes doon sa nature ng luma mong pagkatao. Kasi hindi naman po tayo pipilitin ng Diyos sa sumunod sa kanyang kagustuhan. Ang gusto ng Diyos, tayo po'y sumunod ayon sa ating kalooban na may kagalakan sa pagsunod sa ating Diyos. Romans 8:12-14. Kaya nga mga kapatid, may mga utang tayo, hindi sa laman, upang mabuhay ayon sa laman. Mga kapatid, ang may utang dapat magbayad. Kaya tayo raw, wala na sa ilalim ng laman, hindi na tayo magbabayad sa laman o para magpailalim pa sa gawa ng laman. Sapagkat kung nangabubuhay kayo ng ayon sa laman, ay mga mamatay kayo. Datapat kung sa pamamagitan ng Espiritu, ay pinapatay ninyong gawa ng laman, ay mga bubuhay kayo. Mga kapatid, wala na tayo sa ilalim ng laman. We are now under the Spirit or the Holy Spirit of God. So we do mortify or put to death the works of the flesh. And so we will live for God. And hindi lamang po tayo mamamatay spiritual, tayo po'y mabubuhay eternal sa ating Panginoon. Sapagkat ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Kaya, mga kapatid, tinatakan tayo ng Espiritu ng Diyos, ang guarantee na tayo po'y pag-aari ng Diyos. And we can call God Abba Father sapagkat tayo po ay nasa ilalim na ng pag-aampo ng ating Diyos. At tinatawag natin ang Diyos na Aba o Aba. Aba, Ama, Daddy, Father. Hindi na po Lord lang o kaya God. Kaya ko po ito sinasabi kasi may mga Kristiyano, ang tawag sa God ay Lord. Ang Lord ay Master, Ruler, Controller. Okay? Ang Ama, because of your close connection with God. Sabi ng Panginoong Diyos, kung kayo tatawag sa Diyos, punta kayo sa kwarto, sara niyo yung pinto. And call on God as Father. Eh bakit Father? Eh anak niya tayo eh. That means we have close and intimate relationship. Pagka tinawag mo siyang Lord, hindi ko naman sinasabi ang God ay hindi po Lord. Tandaan natin, it represents about service. And in the Lord, may paglilingkod po ito. At siya po ay ruler, controller, master, boss. Eh bilang tatay, hindi po natin boss ang ating tatay. Father nga, daddy. Kaya maliwanag na kung ikay pinapatubay ng Espiritu ng Diyos, ang tawag mo sa Diyos, Ama. Kung mananalangin ka, ang tawag mo sa Diyos, Ama. Why? Because you are a child of God.
From darkness to light, ito pa po nangyari sa atin. Mula sa kadiliman, tungo sa kaliwanagan. Ang buhay po natin ay nagsisilbing liwanag sa buhay sa mundong ito. Efeso 2:1-6. At kayo'y binuhay niya ng kayo mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan na inyong nilakaran noong una ayon sa lakad ng sanlibutan. Ayon sa pangulo ng kapangyarihan ng langit ay ng hangin, ng espiritu ng ini gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Dati raw tayo spiritually dead. But God made us alive through Christ. And dati sumusunod tayo na nagdidikta sa atin, sa ating buhay, on the spirit na power of the air. Na bakit power of the air? Sa kalangitan, sa hangin. Eh, wala naman po kasi sariling kaharian ng diablo at ang kanyang mga evil spirits. Kaya sila po ay nasa tinatawag nating second heaven. At doon po sila nagkuta nang sa ganun ma-influensya nilang mga tao sa ibaba. So because wala tayo kay Christ noon, hindi tayo spiritually alive, we are under their control and influence. Sa gitna ng mga yon, tayo rin naman ng ibang panahon ay nangabuhay sa mga kahalayan ng ating laman na ating ginagawa, ang mga pita ng laman at ng pag-iisip. At tayo na ay katutubo mga anak ng kagalitan, gaya naman ng mga iba. Noon, alipin tayo ng kasalanan, we are under subjection under the spirit in the air. Pero ngayon, tayo po ay anak na ng Diyos, hindi na po tayo anak ng diablo at hindi na po tayo anak ng kagalitan. Ngunit ang Diyos, palibhasa ay mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig na kanyang iniibig sa atin, bagamat tayo mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo binuhay na kalakip ni Kristo at sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y nangaligtas. Mga kapatid, we are saved. In other words, past tense. Patay tayo sa kasalanan dati. Pero ngayon, binuhay tayo kalakip ni Kristo. At nagpumatay sa atin noon, ay walang iba kundi yung tinatawag na kasalanan. At tayo ibinangong kalakip niya at pinupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus. Hindi man lang po niya tayo binigyan ng life o spirit life. Binigyan din niya tayo ng authority at pinuupong katabi niya, sabi niya, kasama sa kasangkalangitan. That's why, in the name of Jesus, you can cast out demons or devils. In the name of Jesus, you can lay hands on the sick and let the sick be healed. Ibinigyan niya tayo ng authority. That at the name of Jesus, every knee shall bow, as you declare Jesus, ang kalaban po ay hindi po magtatagumpay. Mga kapatid, binigyan niya tayo ng life, binigyan niya tayo ng honor, binigyan niya tayo ng authority. And then, ang buhay natin from flesh to spirit. Romans 8:1, Galatians 5:16-23. Babasahin ko po Galatians 5:16. Sinabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu. Ito po yung buhay na bago na kay Kristo. At hindi niyo gagawin ang mga pita ng laman, sapagkat ang pita ng laman ay nagnanasa ng laban sa Espiritu at ang Espiritu laban sa laman, sapagkat ang mga ito ay magkalaban. At huwag ninyong gawin ang mga inyong gusto ninyong ibigin. Datapat kung kayo pinapatubay ng Espiritu, ay wala kayo sa ilalim ng kautusan. Kaya napakalaga na tayo po ay under the Holy Spirit, or else you will be under the law. At tayag ang mga gawa ng laman sa makatwid yung mga ito, pakikiapay, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulang, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugo, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabahagi, mga hidwang pananampalataya, mga kapanagilian, mga paglalasing, mga kalayawan at mga tulad nito tungkol sa mga bagay nito ay aking pinapag-unay paalala sa inyo tulad na aking pagpapaalala ng una sa inyo na ang mga gumagawa ng mga gayong bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Ano nangyari sa atin yun na kay Kristo? Datapwat. Ito yung mga tao na kay Kristo at pinananan ng Espiritu ng Diyos. Ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuod, kagandaang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil, at laban sa mga gayong bagay o sa gayong mga bagay ay walang kautusan. Kasi hindi po bawal umibig at maging masaya. Hindi po bawal ang magkaroon ng kapayapaan. Hindi po bawal ang magkaroon ng pagkokontrol. Kaya ang sinamang nasa ilalim ng Espiritu ng Diyos
na pinamumunuan ng Espiritu ng Diyos, may bunga ng Espiritu, ay wala po sa ilalim ng kautusan. Wala na po tayo sa ilalim ng kapangyarihan ng laman, kundi nasa Espiritu. In this way, ang ating po buhay nakalulugod at nakakatuwa sa Diyos. From death to life, Ephesians 2:1-5, na binanggit na po natin kanina, namatay tayo sa kalagayang spiritual, na we are made alive in the Spirit, at one day, ang natin na lamang po natin ay ang pagkabuhay na muli ng ating katawang pisikal. Death means separation, but because of Christ, we are brought closer to God. We will die physically, but not eternally. In other words, hindi na po tayo patay spiritual, pero tayo buhay pang pisikal. Mamamatay ang pisikal, pero hindi po tayo mamamatay eternal o mabubulit sa apoy ng impyerno. From imperfection to perfection, tayo po'y ginawa ng Panginoon na perfecto na. Positionally, because of Christ, we are all perfect. However, since we are still living in this world, there is a tendency to fall into sin. Kaya sino man magsasabing, nagagawa ko yan, na perfecto ako, dahil sa lakas, sa biyaya ni Kristo, mga kapatid, kaya nga ginawa ang 1 John chapter 1 verse 9 at 1 John chapter 2 verse 1, para kung tayo po'y magkamali, bumagsak sa kasalanan, ay meron po tayong mamamagitan. Walang iba, kundi ang Panginoong Jesucristo. At kahit ito yung nagsasabing nagagawa nila perfectly. Tanong, all throughout of their lives na sila po ay makakilala kay Lord, hindi na ba sila nagkamali o nag-isip ng masama o nagkasala sa kaisipan o kaya sa mga pagnanasa? Sayang, ang 1 John 1:9, at lalabas sinungaling ang Panginoon kasi naglagay siya ng 1 John 2:1 saka 1:9. So mga kapatid, we are not perfect. We are perfect positionally. Experientially, we are not perfect. But do not worry, because of the Holy Spirit, we confess to God and we are being transformed from glory to glory. Kaya ang challenge natin ay ito. Hindi na natin kailangan ang resolution. Ang kailangan lang natin magpailalim sa banal na Espiritu, sapagkat itong dahilan para tayo magkaroon ng better life. Gagawin ng tao, hindi na gumawa ng resolution, kundi tanggapin ang solusyon, walang iba kundi ang Panginoong Diyos. Sapagkat sabi ng 2 Corinthians 5:17, ang sino man nakipag-isa kay Kristo Jesus ay isa ng bago nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito sila'y pawang naging mga bago. So a person is in Christ doesn't need the solution anymore because he already has a solution for a better life. What we need to do is to keep in step with the Spirit, walk in the Spirit, be submissive, and follow in God the guidance of the Holy Spirit. Sapagkat sabi ng John 10:10, last verse po natin, hindi pumaparito magnanakaw, kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Ako'y naparito, ang Panginoong Hesus, upang kayo magkaroon ng buhay at magkaroon ng masaganang buhay. Mga kapatid, ang kailangan natin ay hindi resolution, kundi solution, walang iba po kundi ang ating Panginoong Jesucristo. So yung nagnanais na mag-improve pa sa kanilang buhay, pananampalataya at buhay, hindi naman po masamang maglagay ng list na gusto mong i-improve. Lagyan mo rin ng strategy kung paano. Magre-rely lang po tayo sa kapangyarihan at lakas ng Panginoon na namumuno po sa ating mga buhay. Walang iba kundi ang Holy Spirit. So taong 2026, ang gagawin lang natin, keep in step and walk in the Holy Spirit. Magandang gabi po at pagpalain po tayo ng ating Panginoong Diyos. God bless you po. God bless you po. Shoutout muna mga kapatid sa ating nasa live at fix ko lang yung okay mga kapatid, pwede kayong magtanong kay Bishop Iramis at babasahin natin mga kapatid. So shoutout muna dito kay Emmy Alfonso, syempre lagi-lagi yan, Sister Rose Colante Santiago, shoutout din kay Chodora Del Losco, kay Robbie Reyes,
Nandiyan din si Flory Iramis at si Narcisa Santos. Ayan, magandang gabi po sa lahat, sabi niya. Julieta Cabrera. Nandyan din si Erlinda Fernando. Best evening daw sa lahat. At kay Analiza, ayan, shoutout sa kanya. Dito din kay Lian Garon. Ayan. At dito tayo kay Joseph Militar, sabi niya, nung bago po ba magkasala si Adan, perfect po ba ang nature niya? Oh yes, perfect. Pati rin yung sanlibutan ay perfect. Na imperfect dahil sa kasalanan na pumasok na ginawa ni Adan at Eva sa bunga ng kanilang pagkain, bungang pinagbabawal. Kaya nagkaroon ng mga curses, nagkaroon ng death, nagkaroon ng suffering, itong dahilan sapagkat sa pagsuway nila sa ating Panginoong Diyos. At ang resulta, pinalabas sila sa Garden of Eden, doon sana sila, yun ang headquarters ng kanilang management or rulership. However, because they failed God, pinaalis sila kasi hindi nila pwedeng makuha at makain ang tree of life. Dapat sana yun ang una nilang nakain bago yung knowledge of good and evil. Pero nauna yung kinain yung knowledge of good and evil, kaya hindi na nila pwedeng kainin tong tree of life. So, perfect everything because sabi ng Word of God, and everything that created was very good, lalo na ang tao. So, they failed, naging imperfect. Yun ang ating kasagutan, Bro Rasha. Okay, question ni Evelyn Suratos. Ay, hindi pala. Shoutout sa kanya kay Fe Villanueva. Sabi niya, is there a losing salvation? Bro Rasha, nawala ka. Bro Rasha, nawala ka. Pwedeng ulit-ulit. Oo, ngayon yan. Ayan. Okay. Sabi ni Fe Villanueva, is there a losing salvation? Parang ang tanong, pwede bang maiwala kaligtasan? Depende yan sa'yo kung anong gusto mo. May mga doktrina na once saved, always saved. Naniniwala ba tayo doon? Totoo naman yun eh. Kasi simula natin ay by faith and we continue by faith. Make sure that you will die still on the faith. Kasi sabi ng 1 Timothy 4:1, on the last day some shall depart from faith. Ang faith lang ang nakakalugod sa harap ng Diyos at kasama ng faith ang paglakad natin sa kalooban ng ating Diyos at ng ating Ama. Ngayon, yung ibang mga tao na bakit nawala ang salvation kasi they stop believing. They stop on their faith. Tandaan natin, we keep in step with the Holy Spirit, keep walking by faith, hindi natin maiwawala yung salvation. Pero kung titigil ka sa pananampalataya, pwedeng maiwala kasi nag-warning na ang banal na kasulatan. Ang sabi ng Word of God, ang magtiis hanggang wakas, ang maliligtas. Kaya sa pananampalataya, kasama yung tinatawag nating pagtitiis sa righteousness for God. And then yung pananatili sa pananampalataya. At nagbigay din ng warning ang Hebrews chapter 6 verse 4-6. At sa banal na kasulatan sa 1 Timothy, nandiyan sila Hymenaeus, sila Alexander, si Demas ay tumalikod din at namahal niya yung sanlibutan. So pwedeng ngayon mahal mo si Lord, tomorrow di mo na mahal. Ngayon maaaring revive ka, tomorrow backslider ka na. Pwede kang tumigil kung gusto mo, pero kung as long as you love the Lord, hindi mawawala ang kaligtasan. And in that case, because you started in faith, continue in faith, died in faith, osas is true. Pero kung titigil ka sa pananampalataya, dahil sasabihin mo, ligtas naman ako, kahit gumawa ka ng kasalanan, pabuhay sa kasalanan, hindi po totoo ang osas. Osas ay true lang doon sa still on the faith and died on their faith. Yun ang ating katugunan, Bro Rasha. Ayan, shoutout ko na mga kapatid dito kay Melanie Calma, dito kay Rose Colantes mga kapatid. Narcisa Santos, sabi niya, thank you po Bishop Ray Iramis. At nandyan din si Julieta. Ayan, shoutout din kay Sally Iramis, dito din kay Melchor Tapang. Ayan, at Alice Parsha, watching daw siya from KSA. Shoutout din mga kapatid. Dito kay Jerwin Serafika. Ayan. At
dito kay Raquel. At hanap tayo ng question dito. Pastor Jeffrey o yata mga kapatid, nandyan din. Si Ruby Reyes, ayan, shoutout sa kanya. At okay, so I think ito na lang. Ayan, so siguro last statement bro. Mga kapatid, inilatag ko po ang buong katotohanan. Okay lang magkaroon ng New Year's resolution kung wala ka pang solusyon. Wala namang ibang solusyon kundi ang Panginoong Hesus. Pero hindi masama magkaroon ng goal o yung gusto mo ma-accomplish for the year 2026. Magagawa po natin ang lahat ng yan sapagkat si Kristo na sa atin ang magpapalakas sa atin. Christ in me, and I can do all things through Christ who is in me. Mga kapatid, ang ating buhay dapat pabuti ng pabuti, paganda ng paganda, paluwalhati ng paluwalhati. Sapagkat yan ang tunay na tanda ng tunay na Kristiyano. We are being conformed to the image and likeness of God's Son, referring to the Lord Jesus Christ. So darating isang araw, we will be completely, sabi ko nga, glorified kasi kasama ng ating katawan ay na-glorified na po ng ating Panginoon. So, di masama mag-aspire for more, pero huwag natin kalimutan, we can do all things through Christ who strengtheneth us only by the solution who Himself is dwelling inside us by His Spirit. Magandang gabi po. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. God bless you all po. God bless you. Okay mga kapatid, so dyan nagtatapos ang podcast ni Bishop Iramis. So bangan nyo siya next year mga kapatid. So Monday pa din, 7 p.m. At magpo-post kami ulit ng mga new topics naman. So I hope na subaybayan nyo siya lagi dito sa Russia TV at doon sa ating YouTube channel, Russia Debates TV, dahil nandun lahat ng podcast ni Bishop Iramis. At kung gusto nyo din magsuri sa Christian Cathedral Church mga kapatid, you can follow Bishop Iramis dahil meron din siyang mga post, or pwede kayong magtanong doon mga kapatid at sisikapin ni Bishop Iramis na sagutin yung inyo pang mga tanong. So maraming salamat mga kapatid at this is Admin Russia ng Russia TV. See you next year and we're out. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear.